Book of John lang tapos Roma. Hindi pa ako nakapag-avail ng Biblia eh. Sige po, okay lang po yan. Meron pa po ba? Ikaw, ano? Meron ka na, ano? Jerome, di ba? Jerome? Pwede mo na. Walang bayad yan. Paglabas mo, may bayad niyan. Joke lang. Luke chapter 17. Actually, walang Luke dyan eh. Pero, babasahin ko na lang. Luke chapter 17, verse 11 to 19. So, sinabi ng salita ng Panginoon, ito sabi ng Biblia, "It came to pass as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go shew yourself unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed, but where are the 9? They're not found that returned to give glory to God, save this stranger. And verse 19, And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. So, praise be to God. To, reading His Word, tayo po ay manadali ang manalangin. Let's pray. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, patuloy kami na nagpapasalamat sa inyo pong gabay sa umaga nito. Salamat Ama sa mga bisita na amin nakasama dito Lord, na inyo pong pinagpala sila. Salamat Ama sa mga kapatiran Lord na kasama ko rin dito, at sa mga kapatiran sa live streaming Panginoon. Salamat Ama sa inyo pong pagpapaunlak sa amin Panginoon, na kami po ay naging masaya, naging matagumpay sa umaga nito. Bagamat Panginoon Diyos Ama, ang mga kaaway ay patuloy na sinisira ang gawain Lord, but we pray O God Mighty na nandiyan po kayo, hindi mo kami nayaan na masira, kundi kami po ay nagpapatuloy po sa iyong harapan Ama. Purihin ka, taasamba niyo na kinapangalan. Ang lahat ng ito Lord ay aming itinataas sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong pamagat ng ating pong pagkain spiritual ay pinamagat ko po na ECQ again. Alam niyo po, lingid po sa ating kaalaman, mga minamahal, marami na tayong beses na nagkaroon ng ECQ. No, pangilang ECQ na yan? Pangatlong ECQ na, no? Pangatlong ECQ na. At alam natin na malaking impact sa atin ang talagang ECQ. No, lockdown talaga yan eh, totally lockdown. No, okay sana kung modified ECQ, MECQ. Pero ito ECQ eh. No? Pero ang sa atin, mga minamahal, ang ECQ, meron din tayong mga natutunan sa dyan, sa ECQ na yan, sa panahon po natin. Kasi nagiging aware tayo. Diba? Noong una, GCQ, medyo hindi tayo aware eh. Kasi alam natin na malaya na eh. Nakakaluwag-luwag. Pero ngayong ECQ, nagiging aware tayo. Lalo na sa ayuda, no? Na hinihintay natin ayuda. Kasi yan ang isa sa mga bagay din na hinihintay natin pag ECQ talaga. Pero sa katunayan, mga kapatid, kung tayo na sa panahon ng ECQ, minsan ba ay inaalala ba natin ng Diyos sa buhay natin? Minsan ba ay kapag ECQ ba ay lagi pa tayo lumalapit sa Panginoon? O lalapit lang tayo kapag sa panahon lamang ng paghihirap? Diba? Ang tao kasi ang inisip lang niya minsan pag masagana, no, hindi lalapit sa Diyos, nakakalimutan ng Panginoon. Pero kapag dumating sa panahon na siya po ay nahihirapan, doon lamang siya nahihirapan. Amen? Doon siya hihingi sa Panginoon Diyos ng tulong. Kaya maging aral po sa atin ito, lalo na alam natin na ECQ ngayon, ay patuloy tayo lumapit sa Panginoon Diyos. Kahit hindi ECQ, no, wala man o meron, ay lapit pa rin po tayo sa Panginoon. Lagi tayo magpasalamat, lagi tayo magkaroon ng tinatawag na sincerity ba? Yung pagseryoso na paglapit sa Kanya. Ngayon, kaya nagkakaroon ng ECQ, no, nakita ko sa pag-aaral, ang tao kasi, kaya nagkakaroon ng ECQ, ang tao ay pasaway. Totoo po yan, di ba? Di naman makakaroon ng ECQ kung hindi pasaway ang tao eh.
Pag sinabing bawal lumabas, lalabas. Di ba? Pag sinabing magsuot ng mask, ayaw magsuot, di ba? Mag-face shield, ayaw din. Di ba? Kaya nagkakaroon ng ECQ because of people are stable. Masyadong matigas ang ulo ang tao. Kaya kailangan tayo, kahit nasa ECQ tayo, sumunod tayo sa kalakaran ng gobyerno. Minsan naman, kung nagkakaroon tayo ng ECQ sa panahon natin, dahil ang tao ay overconfident na. Ay, meron naman vaccine eh. Kaya hindi na ako mahawaan. Oo nga, vaccinated ka. Problema, yung laway ng na may COVID, napunta sa'yo. Diba? Sabihin natin na yung laway o yung sinasabing yung virus, no? Nasa katawan mo. Hindi ka matatablan, pero yung kasama mo. Diba? Yung kasama mo, umawak sa'yo, nasa kanina yung virus. Hindi ka matatablan kasi vaccinated ka na eh. Paano yung kasama mo? Diba? So, nagiging overconfident ang tao kasi vaccinated na, no? Pero hindi niya inisip yung kanya pong nakakausap, yung nasa paligid niya na makakahawa din siya kahit hindi siya vaccinated siya. No, minsan naman ang tao ay panay reklamo. No, kaya nagkakaroon ng ECQ, kinakalaban kasi may authority, yung gobyerno. No, tagal-tagal naman yung presidente na yan. Tagal-tagal naman yung vaccine na yan na punta sa amin. Diba? Kaya nangyayari, gagawang pamamaraan ng gobyerno na ECQ para yung tao hindi dagsaan. No? Kaya yan nangyayari sa tao. Nagkakaroon ng problema because of their complaining, no? Kung anong decision ng nakakataas ay kinakalaban, di ba? Kung anong decision ng barangay, kinakalaban. Bakit? Kasi ito po hindi labag do sa kanya. Hindi labag sa atin. Kung ako minsan kinakalaban ko din yung may authority. May mga mali din eh. Pero sa katunayan, mga kapatid, dapat sumang-ayon din tayo. No? Pagkamat may mga sarili tayong stand, pero sa ating isipan ay dapat pakitaan natin na magpasakop tayo. Kasi sinabi ng Biblia na itinalaga ng Diyos ang mga may authority. At kapag kinalaban natin yung may authority, kinakalaban natin ang Diyos. Magkakaroon ka na ng pagsunod sa Kanya o hindi pagsunod kapag mali na ginagawa ng authority. Okay? Ganun po mga kapatid. Kaya bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, tayong mga mananampalataya, ay i-take natin ang Diyos sa bawat ng panahon na tayo po ay nasa ECQ. Amen? Kahit merong ECQ, kahit wala, i-take pa rin natin ang Panginoon Diyos sa buhay natin. Hingi tayo ng tulong sa Kanya. Amen? So, ito yung tanong, mga kapatid. Ang tanong sa atin, how do we maintain our faith, in times of ECQ? Paano natin i-maintain? Pag sinabing maintain, paano natin lihin? Yung ating pananampalataya sa Diyos sa panahon na tayo po nasa ECQ. Amen? So, actually, kahit hindi ECQ, kapag may dumating problema, ECQ na rin yan eh. ECQ na rin po yan kapag may mga dumating na problema. No? Halimbawa, may problema ka sa sakit. May sakit ka. ECQ na yan. Diba? Kumbaga na-quarantine ka doon sa problema. Hindi ka makalabas-labas dahil sa merong problema. O kaya, nalugi ka sa business. Quarantine na rin po yan. Problema po yan eh. Nalulugi ka na. Wala na akong pag-asa. ECQ ka na. Nakakulong ka na sa tinatawag na quarantine na problema. Amen? So, ang tanong, paano natin ma-maintain ang ating sarili sa ating pananampalataya sa Panginoon sa panahon ng ECQ sa ating pong buhay? So, meron ako 3 bagay dito na gusto ko i-share sa inyo. Una, 3 S po ito para matandaan niyo po lagi ito. How do we maintain our faith in times of ECQ? Number 1, stay in the Lord. Amen? Stay in the Lord. Pangalawa, strive in the Lord. Pag sinabing strive, makipagbuno ka sa Diyos. Pangatlo, serve in the Lord. Yan ang 3 S na dapat mong tandaan natin na pag sa panahon na tayo po ay parabagang nagdududa tayo sa Diyos o bumabagsak ang ating pananampalataya sa Panginoon Diyos dahil sa meron tayong ECQ, yan dapat natin gawin. Stay in the Lord, strive in the Lord, and serve in the Lord. So
So sa ating binasa mga kapatid, doon tayo sa number 1, staying in the Lord. Doon sa ating binasa mga kapatid, ito po isang kwento sa Biblia. Na kung saan merong 10 ketongin, no? Alam niyo yung ketong na sakit? 10 ketongin. Sa tala, marami yan eh, na mga ketong. Sa tala, doon yung tambakan ng mga ketongin eh. Yung ketongin, ewan ko kung meron ng gamot yan. Basta sa tala yun eh. Doon na marami na mga ketongin. Ang alam ko, wala pang gamot ang ketongin eh. Parang cancer yun eh. Yung sakit sa balat. Search nyo sa sa Google. Search nyo sa Google, yung ketongin. Yan. Inaagnas na yung yung ikaw, yung balat mo, katawan mo. Ganun ang sakit ng ketongin. At nung unang panahon, wala pang gamot yan. Hindi ko alam kung mayroong gamot na ngayon. Kina-quarantine yan. Ina-isolate yan. Hindi ko alam kung nakakahawa yun eh. Nakakahawa ata eh. Ina-isolate yan para hindi sila tuksuin o makahawa sa mga tao. Kaya yung panahon na yan, nung si Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesus, nung siya'y papunta doon sa saang lugar yun? Doon sa Luke chapter 17. Verse 11, sabi niya, Samaria, midst of the Samaria and Galilee. Nung siya'y papunta doon sa kalagitnaan ng Samaria, tapos sa Galilee, sinabi ng Biblia, ay itong tao na ito, si Jesus Christ, ay pumasok doon sa village at na doon ang 10 ketongin sa dulo. Nasa dulo yung 10 ketongin at naghihintay sila na dumating si Jesus Christ. Amen? Tingnan mo sinabi ng Biblia sa verse 12. Sabi niya, at sa pagpasok niya sa isang nayon, si Jesus Christ po yung tinutukoy dyan. Ano daw? Ay sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin. No, sinalubong siya ng 10 ketongin. Ano ba daw sinabi? Na nagsitigil sa malayo. Ano nakita natin dyan? Nakita natin dyan sa kwento na itong 10 ketongin na ito, no, take note itong 10 ketongin, nasaan yan? ECQ din. Kasi isolated sila, nakakahawa eh. Pero ang ginawa nila, sila yung nagsitigil sa malayo. Ibig sabihin, meron talaga silang hinihintay. Ano ibig sabihin? Kaya, ang isang tao na merong ECQ sa buhay, dapat mag-stay siya sa Panginoon. Amen? Kayo, sa ating mga kapatid, may mga panahon ba na kayo po ay naghihintay ba sa Panginoon Diyos kapag kayo po ay nasa panahon ng paghihirap? Hinihintay niyo ba ang Panginoon Diyos na sa Kanya pagsagot? Amen? Manatili ka sa Panginoon kasi the way na ikaw ay nag-stay, the way na ikaw bibigyan ng solusyon sa problema mo. Amen? Kasi ito, nagsihintay sila eh. Itong mga ketongin eh. Nagsitigil eh. Talaga naghintay talaga sila na dumating si Jesus. Kasi alam nila, si Jesus, si Jesus ang magpapagaling doon sa 10 ketongin. Amen? So, ganun po mga kapatid. Kaya dapat meron ka tinatawag na sincerity. Kaya dito, mga kapatid, kapag ikaw nasa church, tutulungan ka namin na mag-stay, no? Ano ba yung stay sa Tagalog? Manatili dito sa church, sa Panginoon para maging matibay ka at masolusyonan yung problema. Amen? Ganun po mga kapatid. Hindi naman tayo dito puro laro lang eh. Kasi pag puro laro tayo dito, peke na to. Kaya nga ako naging pastor kasi tinago ko ng Panginoon na pangasiwaan ng church. Amen? Kaya masabi ng Biblia, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ano yung kinakalakal? Binibenta, ginagawang negosyo ba ang salita ng Diyos? Sabi niya, kundi sa pagtatapat. Anong ginagawa? Kundi daw sa pagtatapat. Katapatan dapat ang ginagawa ng isang lingkod ng Diyos. Doon sa mga member ng church. Amen, matapat ka ba? Matapat ba tayo sa Panginoon? Baka hindi tayo matapat. Sabi nga nila, tanghali lang ang tapat. Tanghali lang ang tapat. Tanghaling tapat eh. Pero sa katunayan mga kapatid, dapat maging matapat tayo sa Diyos. Na huwag tayong sinasabing kinakalakal. Ibig sabihin, hindi seryoso. Dapat sincere ka. Sincere ka dapat. Pangalawa, dapat tama ang iyong pag-iisip. No? Kasi kung minsan hindi tayo nag-stay, kasi yung isipan natin ay hindi tama. Kailangan maging tama. Hindi yung tama sa utak ha. Sabihin tama ang pag-iisip mo. Na normal, na kaya ka nag-stay, ay meron kang tinatawag na focus. Diba? Kaya masabi na nga ng Biblia, doon sa Galatians 6:3, sabi niya, sapagkat kung ang sinuman ay nag-aakala na siya'y may kabuluhan, bagamat siya ay walang kabuluhan,
ang kanyang sarili ang dinadaya. Kaya kapag nag-iisip ka sa sarili mo lang, dinadaya mo na sarili mo. Dinadaya mo na sarili mo. Kailangan mag-stay ka, mag-isip ka ng tama sa Panginoon. Amen? So, ganun po. Kaya, think rightly. Mag-isip tayo ng tama. Huwag tayong ano ba yung think rightly? Motive. Ano ba yung motibo mo? Ba't nandito ka? Ano ang motive natin? Bakit nandito tayo? Para ba sabihin mo lang, ay, kailangan magpakita ko yung pastor kasi para pagpalain ako. Hindi ganun. Kailangan tama ang motibo mo. Bakit nandito ka? Nandito ka kasi dahil sa Panginoon. Amen? Kung gusto mong purihin ang Panginoon Diyos at manatili sa Kanya. Okay? Ano pa sinabi ng Biblia? Ano pa? Kailangan ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya. Amen? Paano, pastor? Gusto mo ba maging pastora? Ay, di ganun. Hindi naman ganun. Gusto mo maging pastor? Hindi ganun. Ibig sabihin, pagbibigay ng buhay, ibig sabihin, inaalay mo ni sarili mo sa Kanya. Doon ka nagtitiwala. Ganun. Sa Kanya ka nagtitiwala. Ibinigay mo ng buhay mo sa Kanya. Gusto mong gamitin ang buhay mo sa Panginoon, sa Kanyang ministeryo dito sa lupa. Amen? Meron tayong mga kanya-kanya mga mission. At kayo nakakalam kung ano yung mission na yun. Okay? Kaya itong 10 ketong ito, meron silang mission eh. Yung mission nila, yung sila yung manatili doon sa sa Panginoon eh. Ang problema, nung pinagaling yung 10, pinagaling, sabi ng Biblia, o sige, punta kayo doon sa magpakita kayo sa sacerdote. Kasi noong unang panahon, kapag may ketong ka, no, hindi ka pwedeng lumapit sa tao. Malayo lang talaga. Kaya sabi, nagsitigil sila sa malayo. Na doon ang Panginoon Jesus, nandito ako. Mga ketongin. Malayo. No? Kapag gusto mong gumaling, magpakita ka lang sa priest, sa sacerdote. Noong unang panahon. Hindi pa sila magaling. Pero gusto nilang gumaling. Kaya ang ginawa nila? Sinunod pa rin nila ang Panginoon. Sabi, sige, punta ka doon sa priest, sa sacerdote, magpakita ka doon, gagaling ka na. Sumunod ba sila? Hindi. Sumunod sila. Ang problema, nung gumaling sila, bumalik, isa nga lang, hindi 10. Kaya tinanong sila ng Panginoon, nasaan ng Siyam? Bakit ikaw lang bumalik? Sabi, hindi daw niya alam. Baka tayo ganun din. Pinagaling tayo ng Diyos sa ating pangkaluluwa, sa ating mga sakit. Baka hindi na tayo bumalik. Tatanungin tayo ng Diyos balang araw, ba't hindi ka bumalik sa akin? Pinagaling kita. Amen? Ganda po mga kapatid. Kaya, maging matibay po tayo, ibigay natin ang buhay natin sa Kanya. No? Bakit natin ibibigay? Kasi meron tinatawag na kingdom of God. May kingdom of Satan din. May kaharian ng demonyo, may kaharian ng Satanas. Kasi may pamilyang demonyo, may pamilyang Diyos. Alin ka sa dalawa na yun? Nasaan ka sa dalawa na yun? Ikaw ba'y nasa pamilyang Diyos o nasa pamilyang demonyo? Amen? Tayo nakakalam doon mga kapatid. Kaya kapag nasa pamilyang Diyos ka, nasa panig ka ng Diyos at kalaban mo si Satan. Kapag ikaw nasa panig ng Satanas, ng mga demonyo, ikaw ay kalaban ng Diyos. Amen? So ganun po mga kapatid. Kaya kapag ikaw po ay nasa tamang inisip mo na hindi ka tama, yung pag-iisip mo, hindi ka mag-i-stay. Sinasabi ko po, pag hindi malinaw ating isipan, hindi tayo manatili sa Panginoon. Totoo po yan mga kapatid. Iisipin mo na ka lang. Sabi ni Pastor, punta lang ako dito, ganun lang. No? Dapat tamang ating isipan, tamang ating ang ating desisyon kung bakit nandito tayo. Amen? Kaya ganun mga kapatid. Kaya stay in the Lord. Kasi diyan mo makikita na senseryo ka, seryoso ka talaga. Kasi kapag hindi ka seryoso, hindi ka mananatili. Sigurado 'yan. Pero kapag ikaw seryoso, mananatili ka. Kahit umulan or umaraw, manatili ka sa Panginoon. May problema man o nasa isip ka man na problema sa buhay, manatili ka pa rin sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi ang Diyos lamang ang magbibigay ng solusyon sa ating mga problema. Amen? So, ganun po mami naman. So, next. So, how do we maintain our faith in times of ECQ? Paano natin i-maintain natin pananampalataya? Stay in the Lord. Amen? Mag-stay ka lang. Sigurado, makikita ang iyo pong kasiguraduhan sa iyo pong pangkaluluwa. Pangalawa, strive in the Lord. Diba? Strive in the Lord. So, tingnan natin. Pag sinabing strive, no?
Sa dictionary, sabi dito, devote serious effort or energy, endeavor, strive to finish a project. Sabihin, meron kang proyekto na dapat tapusin. Sabihin, nakikipagbuno ka, kanino? Sa Diyos. Di ba? Paano yung pastor? Wrestling ba yon? Parang ganun ang dating. No? Kumbaga, nagpapatibay ka, patibayan kayo ng Diyos. Ganun. No? Katulad ng kwento doon sa 10 ketongin. Diba sabi ng Bible, sila'y nagsitigil doon sa malayo. Diba? Alam ba nila na darating si Jesus? Hindi nila alam. Pero sinabi ng Biblia, sila'y nagsitigil doon. Ibig sabihin, nakipag-strive sila sa Panginoon. Ay, darating si Jesus. Sigurado yan. Dito yung dadaan. Talaga nakipagbuno talaga sila sa Panginoon. Ganun ba tayo minamahal? Ganun ba kayo mga kapatid? Nakikipagbuno ba kayo sa Panginoon? Nakapag sa panahon ng ECQ, ayoko na. Nung naging Kristiyano ako, puro lang ng problema. Di natin alam, tinitesting pala ng Diyos ang ating pananampalataya. Kung gaano katibay at katindi ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Kaya later on, nangyayari, patuloy na nananaig ang ECQ sa buhay mo. Amen? Ganun po mga kapatid. Kaya, kailangan, parang si Abraham. Alam mo ba si Abraham? Sino nakakilala kay Abraham sa Biblia? Yung kwento. Tapos yung kay Lot, yung pamangkin niya. Di ba, yung Sodom at Gomorrah, wawasakin na ng Panginoon. Sabi ni Abraham, nanalangin siya kasi ang pamangkin niya, na nasa Sodom at Gomorrah, doon nakatira. Tapos, nalaman niya na wawasakin yung Sodom at Gomorrah ng Diyos. Kaya nag-pray siya. Yun, striving yun. Nakipagbuno siya. Sabi niya, Lord, kung merong 50 tao doon na matutuwid, wawasakin mo ba yung Sodom at Gomorrah? Sabi ng Panginoon Diyos, hindi. Kasi merong 50 matutuwid doon. Paano Panginoon kung merong 40 na matutuwid doon? Wawasakin mo ba yung Sodom at Gomorrah? Hindi pa rin. Kasi merong 40 na Sodom Gomorrah na nakatira doon. Paano kung 20? Hindi pa rin. Paano kung 10? Hindi pa rin. Kaya later on, binalaan na si Lot, pamangkin ni Abraham, na umalis na doon kasi pasama na pasama ang Sodom at Gomorrah. Pero nakita natin doon na si Abraham, matindi ang kanya pong pakipagbuno sa Panginoon. Ganun ba tayo mga kapatid? Na halimbawa, meron kang nararamdaman na, sabihin natin nararamdaman sakit. Halimbawa lang may sakit ka na. Grabe yung sakit mo. Kapag nag-pray ka ba isang beses, hindi ka na ba mag-pray sa susunod? O kaya may problema ka sa negosyo, nalulugi ka na. Sabi mo, Lord, nalulugi na ako, tulungan mo naman ako. Pagkatapos mag-pray, hindi mo na ba ulit pag-pray yun? Pag-pray mo ulit yun. Yun ang tinatawag na striving. Striving. Talaga nakipagbuno ka. Gusto mo talaga eh. Gusto mo talaga na sagutin ka ng Panginoon Diyos eh. Yung talagang, Lord, gusto ko to. Diba? Kahit tapos ka na mag-pray, susunod na mag-pray ka, ipag-pray mo pa rin. Kasi minsan ang Panginoon Diyos, di ba tayo mga magulang, tinitesting natin yung mga anak natin eh. Pag humihingi, yung una, di mo tatanggapin eh. Sige nga, tingnan ko nga tong anak ko kung seryoso nga talaga. Baka mamaya, yung bibig ko sa kanyang pera, pang lang niya, pang video okay lang niya. O pang lang niya, pang laro lang ng pogs. Di ba? Ibis na pang project, pang computer. Sige, tingnan natin. Hindi ko muna siya bibigyan. Di ba? Yung anak mo talagang humihingi sa'yo. Kailangan talaga. Siyempre, bibigyan mo na. Sa una, hindi ka bibigyan. Pero kapag seryoso ka talaga, gusto mo talagang magkaroon ng karuwagan sa sarili mo, talagang bibigay sa'yo. Bakit? Seryoso ka eh. Ganun tinitignan ng Diyos yung sincerity natin sa puso natin. Kung matibay ang paghingi mo sa Kanya. Kung minsan ang tao, isang beses nag-pray, hindi na mag-pray, kasi inisip niya na ay, wala talagang Diyos kasi hindi ako pinapakinggan. Hindi ka talaga papakinggan kung ang puso mo ay mali. Kailangan maging seryoso po tayo mga kapatid. Hamunin mo ang Panginoon sa pamagitan ng mga pangako niya. May mga pangako pang ng Diyos. Ano yung pangako niya? Unang-una, sabi ng John 3:16, sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi
magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sumampalataya ka, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Saan? Sa langit. Di ba? Ibig sabihin, ang Diyos, yun ang pangako niya. Tema, imposible ba na ibigay ng Diyos ang iyong mga panalangin? Pag nag-pray ka? Posible. Di ba? Ibibigay sa'yo ng Diyos yan. Bakit? Yung anak nga niya, binigay niya para sa atin O di ba? Sabi dito, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Tapos, yung hihingi mo lang naman, katiting lang sa harapan ng Diyos. Ito, binigay niya, anak niya mismong anak niya. Kaya wala imposible kapag gusto mong gumaling. Ibibigay sa inyo ng Diyos yan. Anak nga niya, binigay sa atin What more yung sakit mo? Problema natin. Mag-pray ka lang. Magtiwala ka sa Diyos. At stay in the Lord and strive in the Lord. Yan ang pangako niya na dapat natin Pangalawa, answered prayer ka lagi. Yan, pangako yan. Kapag nagpe-pray ka, you always answered by God. Diba sabi ng Biblia, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakakasumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. Sa una, sabi dito, pag humingi ka, tumatanggap ka. Diba? Kapag prayer yan, prayer. Panalangin po yan. Pag hinahanap mo, makakasumpong ka. Prayer din yan. Kapag wala po sagot yung panalangin mo, sabi ng Biblia, katok ka na. Ibig sabihin, talagang seryoso yung paghingi mo sa Kanya. Para pagbubuksan Kanya. Diba? Kaya, tatlong bagay yan, ask, seek, and find. Knock. Sa huli, makikita yung seryoso mo kapag kumatok ka talaga. Yung talagang lagi ka nag-pray sa Kanya. Okay? Ganun po. At ang pangako din niya, ay mayroong tinatawag na kapayapaan. Sino ditong ayaw ng kapayapaan? Siyempre, lahat naman tayo may gusto ng kapayapaan. Di mo sabi ni Biblia, ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa Kanyang bayan. Sino bayan? Tayo yun. Papapalain ng Panginoon ang Kanyang bayan ng kapayapaan. Kaya sa inyo, kung magkaguluhan ang nasa loob nyo, kapag kasama ang Panginoon, mayroon kang kapayapaan. Diba? Paano ganito, pastor? Nasusunog yung bahay ko. Diba? Ano gagawin ko? May kapayapaan ba ako nun? Siyempre, sa tingin ng ibang tao, wala kang kapayapaan. Pero sa tingin mo, may kapayapaan ka. Kasi bakit? Kasi alam mo na magiging think positive ka Baka mayroong bago. Diba? Kasi yung baka mayroong bago yan. Kaya nasunog. Yan. Pero huwag naman yung papakita ka sa nabaliw. No? Kailangan syempre mga kapatid, meron ka dapat kapayapaan. Okay? So ganun mga kapatid. Kaya, ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan. Bigyan ka ng kalakasan. Nangihina ka, ang Diyos ang kalakasan. God is our refuge and strength. He is help in time of need. No? So, siya ang nagbibigay sa ating kalakasan. Okay? So, in times of ECQ, how do we maintain our faith? So, number 1, stay in the Lord. We need to stay in the Lord. Stay ka mga kapatid. Kumbaga sa stay put. Yan. Kasi kapag hindi ka naka-stay, ibig sabihin, hindi ka seryoso. Ganon. Wala kang tinatawag na sincerity. Pangalawa, strive in the Lord. Makipagbuno ka sa Panginoon. Yung marundog na panalangin talaga. Manatili ka. And the last, serve in the Lord. Ano yung serve? Lingkod. Maglingkod sa Diyos. Diba? Para ma-maintain mo yung pananampalataya mo sa Diyos sa panahon na isipin ng iyong buhay, dapat mag-serve ka pa rin. Mag-serve ka. Nalala niyo yung 10 ketongin? Sabi na Biblia, merong 10 na may ketongin. Tapos, sila yung nagsitindig doon sa malayo at nakita nila ang Panginoong Yesus. Ngayon, pinagaling ng Panginoon ang 10, sabi nila, magpakita kayo doon sa priest. At gumaling sila. Ngayon, sinabi ng Biblia doon sa Luke chapter 70, verse 17, bumalik ang isa. Take note 10 ang pinagaling, pero ang bumalik ilan? Isa lang. Timo sabi ng Panginoon, ang pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi baga 10 ang naglilinis? Mas ba yung naglilinis, pinagaling. Natapos, saan na nga roon ang siyam? Hinahanap ng Panginoon yung siyam Diba? Ano sagot ng ketongin?
Walang nagbalik upang luwalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. Isipin mo, ibang lupa pa yung hindi lahi niya. Di ba? Baka ganun din tayo mga kapatid. Baka minsan tayo ay pinagaling ng Diyos sa mga problema, hindi na tayo bumalik sa Kanya, hindi na nagpatuloy. Dapat mag-serve ka pa rin sa Panginoon. Kahit wala kang wala kang problema, may problema ka man o wala, serve continuously. Amen? Kasi minsan ng Diyos, pag hindi ka nakitaan, nakaseryosohan, ibabalik sa yung kung anong problema meron sa iyo. Amen? Para tumalima ka sa Panginoon. Amen? Kaya sabi niya, hinanap niya sa Siyam wala namang bumalik, lumalhati sa Diyos, magpuri sa Panginoon Diyos, walang nagpuri. Isa lang ang bumalik. Kaya sabi ng ng verse 19, as sinabi niya sa kanya, magtindig ka at yumaon ka sa iyong lakad. Sino kinakausap diyan? Yung isang bumalik na pinagaling ng Panginoon. Sabi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Paano? Paano pinagaling? Pananampalataya. Pananampalataya na pala Kaya siya gumaling O, diba? Sinungaling ba ang Biblia? Sinungaling ba si Jesus? Hindi sinungaling si Jesus. Si Jesus ay Diyos, nagkatawan tao, at gumaling ang tao na yan. Amen? Kaya, kung meron kayong mga problema, let us come before Him and serve Jesus Christ before Him. Amen? So, paano? Serve God fervently. Sabihin, maalam na pagsasabi sa Kanya. Paano, pastor? Magbabasa ng Biblia, fellowship, patalangin. Kaya meron church Ang church kasi magtuturo kung paano mag-serve sa Panginoon. Kaya nandito kayo, yan, isang way na po yan. Nandito kayo nagsaserve sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi naman kayo dito para guys at kay pastor. Nandito kayo para sa Panginoon. Amen? Ano pa? Prayer, maging prayerful ka para maging fervent ka. Pag sinabi fervent, maalam na pananamba. Okay? Ano pa? Serve God consistency. Ano yan, pastor? Yung tuloy-tuloy ba ang pagsaserve mo sa Kanya? Minsan mga kapatid, may mga time na na ma-open kayo sa kapatiran. May mga ganun po. Pero meron isang kwento. May isang babae na lumapit do sa pastor. Sabi niya, pastor, alis na ako dito sa church kasi na-offend ako sa mga kapatiran. Iba yung tingin nila sa akin alis na ako dito. Di nagtaka yung pastor. Ba't ka alis? Simpleng problema lang yan. Di ba? Siyempre, ang pastor, hindi naman niya pilitin yung tao. O sige, bago kang umalis, sabi ng pastor, bago kang umalis ito muna gagawin mo. Kumuha ka ng isang basong tubig. Punuin mo na tubig Punuin mo tubig, puno-puno. Tapos, ikutan mo yung kapatiran mo. Mga kapatiran mo. Nung kumuha siya ng punong tubig na may baso, o yung baso na may punong-puno na tubig, ginawa niya, sinunod naman yung pastor, umikot siya, na habang nakatingin sa tubig, na wala dapat tapon. Ikot siya, ikot. Pero yung mga kapatiran niya nakatingin sa kanya. Pero siya nakatingin doon sa baso tubig. Umikot-ikot siya hanggang likod, papunta doon sa opisina. Yan. Nakatingin na siya, pero yung mga kapatiran niya nakatingin sa kanya. Yan. Hanggang sa nasa opisina na. Tapos tinanong ng pastor, may tapon ba? Sabi ni pastor, wala. Wala pong tapon, pastor. Anong aral na nakita mo dyan sa ginawa mo? Ano po ba? Sabi niya. Ganito yung kapatid. Sa lahat ng mga sirkumstansya, sa lahat ng mga problema, mag-focus ka. Kahit may mga nasa paligid na maaway sa'yo, mag-focus ka pa rin. Kung saan ka tinawag, doon ka dapat. Diba? Yung hinawak mo yung baso, natapon ba? Hindi. Bakit? Naka-focus ka Initindi mo ba yung nasa paligid mo? Hindi. Saan ka nakatingin? Doon sa baso, naka-focus ako Diba? Ano ibig sabihin? Dapat naka-focus ka lang sa Panginoon. Huwag ka naka-focus doon sa mga tao na sa paligid mo. Hayaan mo sila. Hayaan mo na siraan ka. Basta ikaw, naka-focus ka sa Panginoon. Ganun mga kapatid. Kaya serve continuously. Serve consistency. Ibig sabihin, kahit may mga problema, patuloy ka pa rin sa Panginoon. Kahit mayroong ECQ, tuloy pa rin. Tuloy ka pa rin sa Panginoon Diyos. Ganun ba ginagawa natin? Ganun ba ginagawa natin mga kapatid? Na nakapokus ba tayo sa tao? O nakapokus tayo sa Panginoon?
tapos sa Panginoon. Huwag tayo tumingin sa, sa tao. Kasi madi-discourage ka. Madi-disappoint ka. O, tingnan mo yung katabi mo. O, di ba? Na-discourage ka na? So, huwag ka tumingin sa tao. Tawag to, mawawala ang iyong focus. Focus ka sa Panginoon. Okay? So, ano pa? Pangmuli. Last. Sa Luke chapter 17 verse 18. Sabi niya, walang nagbalik upang lumalahati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. Ano ibig sabihin? Serve God forcefully. Sabihin, kapag nagsaserve ka, dapat sikapin mo. Hindi dahil sa bagay na pinilit ka ng pastor o ng kapatiran. Ikaw mismo, pinilit ka ng sarili mo na mag-serve. Amen? Sabi dito, serve God forcefully. Live as God commanded us. Huwag tayo maging tamad. Sabi ng Biblia, don't be idle. Huwag tayo maging tamad sa gawain. Okay? Mahirap kaya maging tamad. Kaya mayroong kasabihan ang taong tamad, huwag pakainin. Kasi pag ang taong tamad ay pinakain mo, ay ang tawag doon, kinukonsinti mo. Kinukonsinti mo yung tao na yun na gumawa ng katamaran. Dapat siya mismo matutong gumawa. Amen? So, ganun po. Kaya, ang ating conclusion, how do we maintain our faith in times of ECQ? Number 1, stay in the Lord. We need to stay in the Lord. Pangalawa, strive in the Lord. Makipagbuno ka sa Panginoon. Amen? Hindi yung ginagawa mong laro ang gawain ng Panginoon. Hindi laro po ang gawain ng Diyos, mga kapatid. Hindi yung yung nandito tayo para kay pastor. Hindi tayo nandito para sa mga bagay na gusto natin, pampalibang lang. Strive tayo sa Panginoon Diyos, seryoso po tayo dito. Amen? Ano pa? Serve in the Lord. Mag-serve ka. Whether you are in the ECQ or not, you need to serve God always. Amen? Sige po, tayo po manalangin. Let's pray. Ama namin Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat o Ama sa inyo pong gabay po sa amin. Salamat Ama sa inyo pong tubay at gabay. Na tunay nga Lord na kami po sa panahon na kami po ay meron pong problema na ECQ Lord ay patuloy kayo nandiyan Panginoon at binibigyan mo kami ng inyo pong kalakasan Panginoon para kami po ay maging matibay, maging sinseryo sa inyo pong harapan naman. Nawa Lord, ang The Valley of Biraca Bible Baptist Mission dito po sa Tumana ay inyo pong pagpalain, ipakalma sa amin Lord ang inyo pong favor po sa bawat isa, Panginoon. Ang mga bisita, Panginoon Diyos, inyo pong kahabagan, ang mga kapatiran po namin sa kanila pong mga tahanan na nanonood po dito po sa aming pong gawain, Lord. At ang mga kapatiran din dito, Lord, inyo pong i-convict ang mga puso po namin, Panginoon. Nawa, Lord, ay inyo pong paningasin ang bawat isa sa amin naman. A short invitation po mga kapatid. No one is looking around. Tayo po ay manatiling nakapikit at manalangin sa Panginoon. Ang mensahe po ay napaka-simple. Gusto ng Diyos na tayo po ay magkaroon po ng kapayapaan. Nais ng Diyos na tayo po ay manatili po sa Kanya. Nakita po natin na sa panahon po ng ECQ ay tayo po ay meron pong kahirapan. Nais ng Diyos na tayo po ay maging matapat, maging matibay sa Kanya pong paanan. Ngunit magagawa mo lamang po ito kung kasama po ang Panginoon Diyos sa inyong puso. Nais ng Diyos na tanggapin mo siya bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas. Nais mo ba na tanggapin si Jesus sa iyong puso? Would you like to accept the Lord Jesus Christ in your heart? No? Nais mo bang tanggapin si Jesus sa iyong puso? Please raise your hand and I will pray for you. Nais mo bang tanggapin si Jesus sa iyong puso? Ito na ang tamang panahon para ikaw po ay tanggapin ang ating pong Panginoon Jesus. Nais mo bang tanggapin si Jesus sa puso mo? Taas mo pong iyong kamay at ipapanalangin po kita. Yes. Nais mo tanggapin? Sige po, ako po ay manalangin na panalangin pagtanggap. Sundan niyo po ako sa aking mga panalangin. Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na aking nalaman na kayo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At tunay nga Panginoon, sa oras nito ay inaamin ko po na ako'y makasalanan na hatulan sa impyerno. Panginoong Hesus,
tinatanggap po kita na aking personal na Diyos at tagapagligtas. Nakasulat na po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Next invitation po mga kapatid. Sa ating pangalawang invitation, ikaw ay tumanggap na. Tinanggap mo na si Kristo Jesus sa puso mo. At naghahanap ka ng church na inyo pong kakasalakan. Nais mong tumibay sa pananampalataya sa Panginoon. Matili, mag-stay in the Lord, strive in the Lord, serve in the Lord. Magagawa mo wala po yan kung ikaw po ay nais na magpa-member ng church. Would you like to be a member of this church? Please raise your hand and I will pray for you. Nais mo ba na maging kasama dito sa church na ito? Maging matibay ang inyong pong pananampalataya sa Panginoon? Nais mo ba na maging kagamit-gamit sa Panginoon Diyos? Would you like to be a member of this church? Please raise your hand and I will pray for you. Okay, sige po, tayo po ay dadako po sa panalangin. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa inyo pong panguna po sa amin. Salamat Ama sa mga kapatiran na kasama po namin dito. Sa mga kapatiran Lord na nanonood po sa live streaming. At sa mga tumanggap sa iyo po ninyo sa mga maraming salamat. Sapagkat sila po ay tunay nga Ama na inyo pong hinilos ang kanilang mga puso Panginoon upang sila po ay makaroon po ng buhay na walang hanggan. Nawa Lord, sa pangalan ni Jesus, ang Banal Espiritu Lord ay aking ibinababa ngayon sa kanila now. In the name of Jesus, O Lord God Almighty, ang the fruit of the Holy Spirit naman, na patuloy Lord na ito po ay itanim sa kanila Ama, ang bunga ng pag-ibig ng Banal Espiritu, joy, love, peace, long-suffering, gentleness, meekness, temperance, at iba pa Lord God Almighty na mga bunga ng Banal Espiritu Panginoon. Nawa Lord, idampi mo Lord God Almighty ang inyo pong kamay sa kanila Panginoon Sama. Purihin ka at samba nila kilang pangalan. Nawa Lord, ingatan mo kami. Ikaw Diyos ang dapat makita. Ikaw Diyos ang dapat sambihin magpakailan naman. Ang lahat ito Lord, aming tinataas sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay dadako po sa huling ating huling awitin po natin. Awitin po natin ang awit ng pagsamba. Uy, tumatay ah. Ayan. Awit ng pagsamba. Awitin po natin ang awit ng pagsamba. Wait. Namatay yung computer eh. Sige po, awitin po natin ang awit ng pagsamba. Sa huli nating yugto ng ating pong pananambahan. Okay. Ayan. Wait lang po So, nakupuri. So, ready? Sing. Nakupuri aring kaluluwa. Dakila ka, Diyos ko Ama, pinupuri kita't sinasamba. Dakila ka, Diyos ko Ama. The Lord bless us and keep us. The Lord make His face shine upon us and be gracious unto us. The Lord lift up His countenance upon us and give us peace. And all the people of God said,
Amen, amen, and amen. We are all dismissed and God bless us all. So maraming salamat po sa inyo mga kapatid. At magandang tanghali po. Tanghali na ba? Wala pa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga din po sa ating po mga kapatiran po natin sa live streaming. So tayo po ay dismiss na po. Salamat po sa inyo. Salamat. Welcome to my vlog.